para makapunta po kayo sa ospital ngayon at sana marinig ng ating mga kababayan yung panawagan natin at pagka may dumating na tulong para sa inyo, babalik po agad kami, ano? Opo. So, sa ngayon, magbibigay po ako ng pera para madala na. Kasi pag napabayaan po yan, Opo, sir. lalong lalala. No? Opo. Huwag nating hayaang lumala. Tay, dapat gawan mo ng paraan, idalhin na sa ospital. Okay. No? Yun lang yung hinihintay po, sir, yung ano talaga. Opo. Kasi pag hintayin mo pa yung November 22, Wala na po, sir. Mamamatay na yung apo ko pag ano pa. no? Kumahintay pa yung petsang ganun po, sir. Lalong kawawa po masyado yung apo. Mamamatay na. Baka mamaya po kung ano mangyari sa kanya. Payag ka ba, Nay? Ayoko po, sir. Kaya mga kababayan, maglalambing po ako sa inyo na i-share natin ang video ito at mapanood ng mga kababayan natin may gininto ang puso. Lagay ko po yung Gcash ko dyan. Kahit pa 5 piso lang mga kababayan, mag-ipon-ipon, malaking bagay na po yun, panggatas ni Hazel at saka yung gamot na sinasabi ni tatay na halagang 7,000, no? Pag tumagal, Lola, na hindi magawa yung mga request ng mga doktor, lalong lalala ang sakit ni Hazel. Opo. Hazel, i-upload namin tong video na ito. Baka may gusto kang sabihin or hilingin sa mga taong nanonood sa programa ng Team Daddy Frankie. Baka may gusto kang hilingin or gusto mong humingi ng tulong sa mga kababayan natin, isulat mo yung gusto mong sabihin, and then pagkatapos mong magsulat, babasahin ko. Ha? Okay lang? Isulat mo daw na. Isulat mo na. Sulat mo kung ano yung gusto mo sabihin kay Daddy Frankie sa mga manunood natin. Baka sakali may makatulong sa'yo. Para matulungan Sige. nila. Kaya pa magsulat. Sige na, sulat mo na. Si Lola naman. Lola, baka may gusto kang ipanawagan, sabihin. Ang gusto ko lang po, magamot yung apo ko. Para po makapag-aral, tapos sa pag-aaral, makakuha ng kurso, yun lang po, sir. Kahit siya lang po, matulungan nila. Yun lang po ang gusto ko, sir, talaga. Kasi mahal na mahal ko talaga itong apo ko, sir. Yun mga kababayan, ang sulat ni Hazel. Tinanong ko kung anong kanyang gusto niyang sabihin. Sana po gagaling na po ako. Napakaiksi ng kanyang mensahe pero nakakaawa. Yun lang po ang hiling niya mga kababayan. No? Yung mga kababayan, mga kabarangay, gaya ng aking sinabi, hindi na po ganoon kahaba or ano dahil nakikita naman na natin yung sitwasyon at naikwento na rin ni Lola at ng kanilang tatay, no? So mga kababayan, muli po si Daddy Frankie ay kakatok po sa puso ninyong lahat. Tulungan po natin si Hazel. Sabi ng tatay niya, ayon sa doktor, is may pag-asa pa kung mayroon lang talaga silang pambili-biling gamot, tsaka yung biopsy, no? Ako, sir. Biopsy daw, no? So magbibigay din ako mga kababayan para kay Hazel para magawa na yung biopsy. Pero maglalagay po ako ng Gcash number ko dyan mga kababayan. Tulong-tulong po tayo, kakatok po kami sa inyong puso para pandagdag maibigay para tuloy-tuloy yung paggaling ni Hazel, no? Nay! Po. Ay, Lola, manawagan ka po sa mga tagapanood ni Daddy Frankie na ihingi natin ng tulong. Nakikilaban na lang po ako para mayroon po siya may biling gatas. Wala po talaga, kukunti lang po kinikita ko sa paglalaba. Kaya kung maaari, tulungan nyo naman po kami kahit piso-piso lang po kung meron. Talagang walang-wala po. Nangihingi na po kami sa ibang lugar na kung maaari, kahit piso-piso lang po magbigay sa amin, tulungan lang po namin yung apo ko na mapagamot, gumaling. Kaya hindi naman po namin pinababayaan. Sa araw-araw po,
humingi po kami sa mga tao rin na tulong para gumaling lang po yung apo ko, matustusan lang yung gastos niya sa ospital. Sabi ko, ano ba to, Diyos ko? Sana naman yung apo ko gumaling. Naawa na po talaga ako. Opo. Sabi ko, sa araw-araw na paglalakad namin ng anak ko, hingi-hingi ng piso-piso para lang po meron kami mapambili ng gamot niya, pambili ng gatas. Kaya kung maaari po, tulungan niyo naman po kami mag-ina. Wala po talaga kaming hanap buhay. Yung anak ko, contraction lang po. Ako man naglalaba lang po. Kaya kung maaari lang po, tulungan nyo naman po kami kahit piso-piso lang. Maaari po, sana maduktungan ng buhay ng apo ko. Humingi na naman po akong tulong sa inyong lahat. Sana po, pakinggan nyo naman po kami. Talagang walang-wala po kami talaga. Parang awa nyo na po sa amin. Talagang wala po kami malapitan na ibang tao. Kaya nandito po kami sa harapan na humingi po kami ng tulong para matulungan nyo naman po kami. Parang awa nyo na po. Kahit piso-piso lang, basta meron po gumaling lang po yung apo ko. Yun lang po ang tinatawag ko po sa inyo. Sana po, bigyan nyo po kami ng Tay, halika rito, tay. Upo ka dito, punasan mo yung anak mo. Sige, Hazel, huwag ka nang umiyak, ha? Sige na. Hindi ka pababayaan ni Lola, ha? Tsaka tatay mo, no? At higit sa lahat, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Halos araw-araw po kami lumiikot din po. Talaga. Kahit piso-piso, meron lang po magbigay sa amin para ma-income namin po yung dapat namin sa kanya. Sige, no? So, ayun, mga kababayan, mga kabarangay, no? Nahirapan pong magsalita si Lola ng Tagalog. Ganon din si tatay. Ayon nga kay tatay, talagang naubos na raw yung luha niya tuwing naiiyak siya dahil sa kanyang awa sa kanyang anak. Kaya mga kababayan, maglalambing po ako sa inyo na i-share natin ang video ito at mapanood ng mga kababayan natin may gininto ang puso. At gaya na aking sinabi, lalagay ko po yung Gcash ko dyan. Kahit pa 5 piso lang mga kababayan, mag-ipon-ipon, malaking bagay na po yun, panggatas ni Hazel at saka yung gamot na sinasabi ni tatay na halagang 7,000, no? Tay, para maibalik nyo na sa ospital para gumaling na po yung anak ninyo, no? Nagbibigay ako ng para makapunta po kayo sa ospital ngayon at sana marinig ng ating mga kababayan yung panawagan natin at pagka may dumating na tulong para sa inyo, babalik po agad kami, Opo, So, sa ngayon, magbibigay po ako ng pera para madala na kasi pag napabayaan po yan, Opo, lalong lalala. No? Opo. Huwag nating hayaang lumala. Tay, dapat gawan mo ng paraan idalhin na sa ospital. Okay. No? Yun lang yung hinihintay po, sir, yung talaga. Opo. Kasi pag hintayin mo pa yung November 22, wala na po sir, mamamatay na yung apo ko pag pa. no? Kumahintay pa yung petsang ganun po sir, lalong kawawa po masyado yung apo. Mamamatay na. Baka mamaya po kung ano mangyari sa kanya. Payag ka ba, Nay? Ayoko po sir. Payag ka mamatay yung apo mo? Ayoko po, gusto ko nga po gumaling siya. Bawat tao po na tinasabi ko sa kanila, lumuluwa po talaga ako na sana tulungan po nila ako na pagalingin yung apo po. So, Sige, Lola, mag-pray ka lang, ha? opo sir. Huwag mawawala ng pag-asa, huwag tayong susuko, okay? Opo, Nay, sir. bilangin natin. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Marami pong salamat sir.
binigyan niyo po kami ng pampaano sa aking apo, pampagamot para po matapos na po yan. Dadalhin po namin siya ngayon sa ospital para, Yes, Lola. para magamot na po siya. Tapos si tatay, siya po yung kayo, 'di ba sabi niyo Lola, kayo ang nagbabantay. Opo, sir. Tay, dalhin mo sa ospital ngayon. And then ikaw naman, maghanap ka, huwag kang mapagod tay para sa anak mo po. Opo. Nga po eh. Para Sa po may councilor, tas sa mayor. Opo, makiusap ka tay, magmakaawa ka para sa anak mo po. Pasensya ka na tay ha. Oo, talaga. Habulin natin yung buhay ng bata, no? Di na ako makatrabaho basta Opo, no? Tsaka napansin ko tay, matagal na tong kamya sa gilid ng bahay. Napalis na po yan. Alis ko na po yan, sir. Oh. Parang ang bigat-bigat po ng buhay namin pag nandito po ito yata. Dapat noon nyo pa tinanggal. Sabi po nila, sayang daw po maraming bunga. Kaya naninayang din naman po ako. Kasi kung minsan yung mga ibang tao humihingi po dito sa akin. Nay, ang pagtatanim ng kamyas, kukuha ka lang ng sanga, itusok lang doon sa bakod, mabubuhay na. Hindi po, may kasabihan kasi, naririnig ko lagi yan, bawal sa harapan ng bahay, bawal nakadikit sa bahay. Napuputol ko na po, sir. Oo, yung ugat pa niya nakapasok na sa loob ng bahay. Opo, sir. No? Tiga Pangasinan po kayo, alam nyo yan. Hindi, wala naman po nagsasabi sa amin kasi, sir. Ano lang po yung mga... Yung parang kasabihan ng mga matatanda, so maganda sumunod. Opo, Tapos sir. yung bubong, hindi po pwedeng ganyan. Wala. Pagka bumagsak bumaba, itaas agad. Ilang taon ng ganyan? Ano pa puti? Tagal na, sir. Matagal ng ganyan. Ilang taon ng ganyan? Wala nung naganito, Ha? nung nabagyo. 13 years. Mula nung mag-ipanganak to. Ganyan na. Okay. Hindi, pero buo pa yan. Opo. Magmulang 13 years po, ganyan na. Bumaba. 13 years na yung bahay po. Kaya nga dapat kasi itinaas mo na. Opo. Wala naman po kami na namin kamag-anak na tumulong. Paano po siya kung minsan po ang hanap buhay niya ng contraction, minsan wala, minsan po wala. Kailangan madiskarte, ano? Kasi kung kawayan lang, kayang-kaya mong diskartehan yan. Tutukuran lang po. Ang importante, hindi kayo papasok na gumagapang. Opo. Tinan mo yung buhay mo, para ka rin gumagapang. Parang ganun. Parang ipinapahiwatig mo yung buhay mong gagapang ka sa dusa. Opo nga eh. No? Sorry guys, sorry mga kababayan, mga kabarangay. Kailangan dumiskarte tayo, tay. No? O sige, pasensya na kayo sa akin, ha? Opo, Babalik po ako. Hazel, pasensya ka na, ha? Huwag kang magdaramdam sa akin, ha? Napansin ko lang po. Namin na pumasyal po kayo dito. Po? Masaya po kami na nakita namin kayo, sir, na binisita niyo po kami. Opo, salamat sa Panginoon. Opo. Thank you kay Lord. Ang God po ang nagturo rin po sa inyo na pumunta dito sa Opo. amin. Kaya malaki pong salamat yung tulong na binigyan niyo po sa amin para mailagay na po namin sa ospital. Babalik ako para malaman ko kung anong sitwasyon, ha? Opo. So, ngayon, anong gagawin niyo po ngayon? Ano na po ng asawa ko, ay anak ko po sa ospital, kung anong desisyon nila, dadalhin na po namin Yes. bukas. Hindi na mag-isip-isip pa. Dadalhin niyo po ngayon. Kawawa yung bata. Mag-ano Papayat siya ng papayat, no? Ano po siya Para ng abulan. makapag-aral pa si Hazel, no? Huwag kang mawala ng pag-asa, ha? Pilitin mong kumain, magdasal, lakasan mo yung loob mo, okay? Sige. Kababayan, mga kabarangay, isang pamilya na naman ang ating natagpuan. At ito, nakakaawa ang kanilang sitwasyon. Mga kababayan, mga kabarangay, maglalambing po si Daddy Frankie. Share po natin itong videos na ito para mas makatulong pa tayo. Kaunting paalala lang po, gaya na aking sinabi, lalagay ko po yung GCash number ko dito para mas matulungan pa natin ang pamilyang ito. Pero sa mga kapanood na ito, mag-iingat po kayo mga kababayan. GCash na ilalagay ko po is under my name lang po. Wala pong ibang pangalan. Kundi pangalan ko or Aling Rochelle po. Si Rochelle lang po, no? Wala po kaming utusan na ibang tao, kundi kami lang po, no? Kaya mag-iingat din kayo. At kung sakasakali mga kababayan na may magpapadala, screenshot nyo lang po para ma-notify din namin. Mag-iingat po tayo parati and God bless po. Maraming salamat. Labang ka anak nabig ka ano, sa soldo ay bilhin nabig ka.
Laban lang ah. Gagaling ka din. Kama na ka namin ng mama mo ha. Pambili ka ni anak ka natatakot Kapapagat na natin ka na.